si Jesus sa harapan ng pinakapunong saserdote. Ganito po ang nilalaman ng ating si Jesus sa harapan ng pinakapunong saserdote. Si Jesus ay dinala at ginapos ng mga bantay at ng bantay na Hudyo at ng pangkat ng mga kawal sa pamumuno ng kanilang kapitan. Siya'y dinala muna kay Anas, na biyanan ni Caiphas, na pinakapunong saserdote ng panahong iyon. Si Caiphas ang nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Si Simon Pedro at ang isa pang alagad ay sumunod kay Jesus. Kilala ng pinakapunong saserdote ang alagad na ito, kaya't nakapasok siyang kasama ni Jesus sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naiwan naman si Pedro sa labas ng pintuan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro ay tinanong ng dalaga, "Hindi ba isa ka sa mga alagad ng taong yan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Maginaw noon, kaya't nagpabaga ng uling ang mga alipin at mga bantay at tumayo sa paligid ng siga upang magpainit. Nakihalo si Pedro at nagpainit din. Ito ho, akin na hong idiniretso hanggang sa itinatwa ni Pedro si Jesus. Hanggang kasi, yun hong si Jesus sa harap ng pinakapunong saserdote ay medyo maipsiho, kaya tinuloy ko na ho sa itinatwa naman ni Pedro si Jesus. Dito ho sa tinunghayan kong ito, mga giliw namin tagapakinig, kayo tatanungin namin, ano ho ang nakikita nyo rito tungkol ho dito sa nalalapit na pagdurusa ng ating Panginoon na si Jesus ay dinakip at ginapos ng mga bantay, dinala kay Anas, na biyanan ni Caiphas, at ito naman si Caiphas na ito ay siyang halos ay, alam naman nyo, mga punong saserdote nung araw, yan mga pinunong saserdote yan yan ho yung may kapangyarihan na miyembro ho kasi yan at pinakamataas yan ng mga Sanhedrin. Nung araw, ang Sanhedrin, ang pinakamataas na hukuman na pinapapaloban ng 70 mga miyembro at ang pinakapunong nga ho diyan ay yung mga saserdoteng ganyan, pinakapunong saserdote, ito si Caiphas na ito. Ngayon, ano ho kaya ang nakikita natin dito ng mga panahon yung kung ilalarawan natin ang mga eksena ho na nagaganap noon nang ang Panginoong Hesus ay kanilang ipinaghaharapan na rito sa mga punong saserdoteng ito. Tingnan natin kung ano po ang mga aral na nakapaloob dito. Bigyan ho natin ng pagkakataon minsan pa ang ating hong kaibigan at kasama natin na si Kuya Jo. Kuya Jo, ano po nyo nakikita rito? Mga kapatnubay, si Jesus sa harapan ng pinakapunong saserdote. Dahil po sa kasinungalingan, dumanas ng hirap ang ating Panginoon. Dahil sa hangad na kumita, may pinapahamak. Dahil sa pagsaksi kahit hindi totoo, may nabibilanggo. Sana hindi po tayo katulad ng mga taong pinapahamak ang kanyang kapwa para sa kanyang kapakanan. Maging tapat po tayo sa ating sarili upang hindi tayo magsisi sa bandang huli. Sabi nga po ng kasabihan, kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, siya mo ring mararanasan. Yan si Kuya Jo. Salamat Kuya Jo, napakaganda nung binigyan mo na puwang para dito sa mga pagharap na ito ng Panginoong Hesus, dito sa mga saserdote na ito, at dito naman sa mga pinunong saserdote na ito na kanilang ginagawa. Meron ditong binanggit na nagpayo sa mga Hudyo na mas mabuti para sa kanila na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan. Alam niyo, ito kasi pangkaraniwan ngayon kung magkaminsan napaparinggan natin ito, yung mga nagsasacrifice para sa kapakanan, lalo na sa politika.
yung ikaw nagsasakripisyo ka para sa kapakanan ng bayan o may angat ng bayan, magising ang bayan, maunawaan ng bayan kung ano ang mga suliranin ng bayan nang dahil sa isang tao na sinasakripisyong ganito. Dito lumalabas. Ngayon, dito pangkaraniwan itong mga ganitong mga sistema na nararanasan natin sa ating kapanahunan sa daigdig natin ngayon. So, yung mga aral ng panahon yun, after 2,000 years or more, ay ating nakikita ngayon dito. Anong masasabi niyo dito, Kuya Ben? Muling nababalikan yung karanasan natin. At ang pinakamahirap dito, Kuya Men, yung hanggang sa ngayon, marami ang taong napaparusahan na walang kasalanan dahil sa kakulangan ng katarungan. Yun ang problema. Marami ang naghahanap ng katarungan. Tingnan mo, dito si Jesus, bakit dinakip si Jesus? Paratang lang, di po ba? At dahil dun sa paratang na yon, siya ay hinuli para lamang masabi na mapatunayan nila na si Jesus ay mayroong ginagawang mali. Subalit hindi po ito yung aking punto na gusto nating bigyan ng lalim. Ang gusto natin mabigyan dito ng lalim itong itinatwanan ni Pedro si Jesus. Kasi ito yung pinakamahalaga ngayon sa atin sa kapanahunan. Dito mayroong mga nakukulong sa mga pagtatatwang ganyan. Kahit nakita na yung katotohanan, nasilayan nila kung ano talagang tunay na nangyari, abay umiiwas ang tao kapag mapapahamak ang sarili. Kaya napakahirap maghanap ngayon ng yung mga yung sasabihin natin na magpapakabayani. Di ba, kantsawan niya, yung nagpapakabayani. So, dito po natin itutok ang mga bagay-bagay na ating pong pag-uusapan. Marami tayong naririnig na mga malalaking kongregasyon na magagaling na mga tagapagsalita ng mga relihiyon, lalong-lalo na isang Kristiyano, babalitaan po natin, Kristiyano na namumuno ay polygamos. Titan mo na malaki-laking kagad ng kasalanan ang makikita natin. Ano po? Kristiyanong namumuno, siya ang lumimas ng pera ng simbahan. Pag dumarating sa mga ganitong pagkakataon, para bang ang isipan ng tao, dapat silang mga nandyan sa mga gawaing ganyan. Malapit sila sa Diyos, malapit sa simbahan, nagtuturo sila. Dapat hindi sila nagkakamali at nagkakasala. Dapat hindi mangyari ang mga ganito kapag nakikita po natin na ang isang tao ay lingkod ng Diyos. Hindi mo dapat mabalitaan ang mga ganitong pagkakamali at pagkakasala. Si Pedro ay biktima rin dito sa karanangsang ito. Kung babalikan po natin doon sa mga nauna natin na binasa, marami nang pinaalaala si Jesus sa kanya. Isipin mo, sabi ni Pedro noon, Panginoon, hindi ako papayag na mangyari yan. Ano sabi ni Jesus? Sinansala siya ni Jesus. Doon nung sabihin na mamamatay siya. Yung pangalawang pangyayari, nung huli na si Jesus, kinuha niya yung tabak. At tinaga niya yung si Malco. At naputol pa nga yung tainga. Pero nung pagkakataon na si Jesus ay nasa harap na, naroon na sa mga hukuman, naroon na sa malapit na paghahatol, naroon na sa malalakas na tao, naroon kung sa politika, ito na yung mga malalakas na pag ito'y kinalaban mo at pumanig ka roon sa mahina, ay madadamay ka. Nagkaroon ng takot si Pedro. Nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Para bang ang pakiramdam niya, madadamay siya. Pag tinanggap din niya, nakasama siya ni Jesus. Tayo po mga minamahal kong mga kababayan, mga tagapakinig, may mga pagkakataon tayo na itinatatwa din natin, nagiging karanasan din natin, na kapag tayo ay nasa gitna ng kahirapan, nakagagawa tayo ng malalaking pagkakamali at pagkakasala,
At dito, nagagawa nating itatwa ang ating pananampalataya. Kung magkamisan ng dahil sa mga pangangailangan, natututo tayong manluko ng ating kapwa. Natututo tayong linlangin ng iba.